Yo, what's up? It's your boy Nimbus nga pala at muling nagbabalik para sa reaction video at ayun, merong revelasyon. Ang concert producer ni Francis M na si Pia daw ay hindi kasal kay Francis M. Okay? Yun daw ang revelasyon na ibubulgar ng concert producer ni Francis Magalona. So ayun mga kapatid, mga kamuna, hindi na natin papatagalin to. Intro. Okay mga kapatid, mga monay, let's go! Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa namang live stream. Mga kabatas natin, na-miss ko kayo. Ano ho? Okay, yan. Kasama natin ngayon si Attorney Libayan, no? Pero, hindi na tayo pwedeng mag-postpone pa ng aking live streams kasi nga, marami akong hindi pa natatakal na ang daming tao ang gustong malaman yung mga legalidad dito. Okay? Ngayon, itong mga revelasyon na nangyayari, mga kabatas natin, dito kay Master Rapper Francis M. at yung mga babae sa buhay niya, at saka yung mga anak din, syempre, kasali yan, nagiging juicier and juicier. Alam niyo naman tayo dito sa batas natin, mga kabatas natin, we will talk about legalities. Tama. Ano yung implications niyan in relation to law. Okay. Napag-usapan na natin, mga kabatas natin, kung kabit o kaya querida, mistress, yung kabila. Okay? Pero tulad ng sinasabi ko sa inyo, we assume this not as a fact. We assume this because of academic discussions. Tama, tama. Okay? Mga kabatas natin, ngayon, ano ba yung revelasyon ito? Mga kabatas natin, sinabi, revelasyon ng concert producer. Pia di kasal kay Francis M. Nasa balita. Nasa balita. Natin ito. Balita. Tignan natin kung anong laman. Sabing ganyan, no, usap-usapan ng pasabog na pagsisiwalit. Ito pala yung producer, no, si Robbie Tarosa, no. Ayan, usap-usapan ng pasabog na pagsisiwalat ni Robbie Tarosa, no, tungkol sa mag-asawang Francis Magalona at Pia Magalona. Yan, si Robbie Tarosa ay concert producer ni Francis M na madalas makakwentuhan noong nabubuhay pa ito. Ayon sa kanyang Facebook post nitong October 21, sinasabi niyang hindi umano kasal ang biyuda ni Francis M sa kanya dahil kasal ito sa ibang lalaki na may apelidong Lim. Okay, ayun, so nung naging sila, kasal pala ito sa ibang lalaki, no, si Pia. So, paano nangyari yon? So, ayan, tingnan natin. Paano din natin mga kamunay? Walat ni Robbie Tarosa. Ito ho, yung lumabas kay Boss Toyo. Tungkol sa mag-asawang Francis Magalona at Pia Magalona. Ngayon, mga kapatid natin, sinasabi nila na hindi kasal. Alam nyo kasi ang malaking hint kung bakit sila kasal. Ginagamit ni Pia yung last name na Magalona. Pero nonetheless, mga kabatas natin, siyempre, itatakal pa rin natin ito kasi nga, we have to discuss the legal repercussions. Tama. This is all about learning naman, pag-aaral natin, okay? Ngayon, si Robbie Tarosa ay concert producer ni Francis M na madalas makakwentuhan noong nabubuhay pa ito. So ito, mga kabatas natin, meron siyang revelasyon din tungkol sa mga relationship na nangyayari kila Francis M. Okay? Well, parang nasabi ko ba si Robbie Tarosa yung kabit? Hindi ho, mga kabatas natin. Mali. Hindi siya yun. Ito, si Robbie Tarosa ay yung concert producer. Yung producer, si Robbie. Itong impormasyon. Okay? Ngayon, ayon sa kanyang Facebook post nitong October 21, sinasabi niyang hindi umano kasal ang byuda ni Francis M sa kanya. So pag hindi kasal, hindi siya byuda. Medyo tama. Mahirap din, no? Mahirap din intindihin. Sabi niya, dahil kasal ito sa ibang lalaki na may apelyedong Lim. So ang sinasabi dito, si Pia Magalona daw, mga kabatas natin, ay hindi talaga Magalona, kundi Lim.
Pwede bang kunin niya Ganun o pala yun. gamitin niya yung last name na Magalona kahit hindi sila kasal? Well, pwede niyang maging alias yun. Kapag Alias, hindi niya man gagamitin sa illegal na paraan, hindi naman magiging illegal use of alias yun. Pero mga kabatas natin, legally speaking, if you are not married with someone, you cannot use their last name. Okay? You cannot use their last name. Kaya makikita mo dito, Francis Magalona at Pia Magalona ang kanilang pangalan. No? You can safely assume here that they are married. Kasi gamit yung apelido naman na magkakaroon Bit yung apelido between two people with the same last name. Ngayon mga kapatid natin, kung ano naman, kung kunwari sa mga anak, pwede namang gumamit yan ng last name ng tatay kahit hindi sila kasal. Okay? Yan. Sabi niyan ganyan, may anak sila na nagngangalang Nicolo at Una. So yun pala. So ito yung sinasabi. May una palang anak, no? Nicolo at Una daw yung anak nila, Pia Magalona. Kasama yung asawa niyang Lim. Hindi raw kasi legal ang diborsyo sa Pilipinas kaya hindi pa raw napawalang bisa ang kasal ni Pia sa sinasabing asawa nito. Pero hindi naman kailangan na malegalize ang divorce dito. Meron tayong declaration of nullity of marriage, no? It has the same effect as a divorce, pero siya yan ang mahirap sa no? Sa nag-aasawa tas naghihiwalay, no? Yung pagde-divorce, yan talaga yung mahirap na sistema dito ngayon sa Pilipinas. Mahirap makipag-divorce, mahirap makipaghiwalay. Yan ang pinakamahirap na sitwasyon ngayon. Siyempre, iba yung paraan. Okay? Iba yung grounds. Okay? Tignan nyo. Wala kasi tayong divorce sa Pilipinas. But even when kasal, ang tanong, was Kiko married to Pia? No, she was married to another guy with the last name Lim, and they had a son, Nicolo, and daughter, Una. Sino kaya yung Lim na yan, ano? Who many of us knew this. Pia, huwag ka magpabiktima. Grabe ka. No one broke up your marriage, dear. You were never married in the Philippines. Wow, ang init niya, no? Init yan. Yun, no? Ang lupit nun. Wala kasi tayong divorce sa Pilipinas. But even when kasal ang tanong, was Kiko married to Pia? No. Yan ang sinasabi ni dito. Nung kanyang producer. You were not married in the Philippines. Magkakaroon din kasi ng problema, hindi naman problema, variation. Pagbabago sa hatian, mga kapatid natin na mangyayari doon sa mga naiwan ni Francis Magalona kung hindi nga sila kasal ni Pia Magalona. Okay? Okay. Sabi niya, okay mga palangga na mga magaganda at pogi, here is my Francis Magalona's story. Ito yung kwento niya. I met Francis through Larry Scott, my album producer then in 1992. So itong si Robbie, tagal na rin no? Kumakanta rin. Album producer niya daw. We ran into Francis at a recording studio owned by Jose Marie Gonzalez, father of both Ana Margarita Gonzalez and Cristina Gonzalez. Okay. Romualdez. Right away, Kiko and I hit it off. He always went out of his way to say hi to me. So parang pinapalabas dito mga kapatid natin ni Robbie na matalik silang magkaibigan ni Francis M. A few years later, my ex and I started producing major concerts in the Philippines and Japan. In 1999, if I'm not mistaken, we produced a concert tour for Kiko. Unfortunately, it wasn't a profitable tour and Kiko knew this. This is why he said to me, Rob, part of the construction of my house in Cottonwood Heights subdivision in Antipolo was from you. I will always be grateful for your help. Yan. So, pinapakita. Alam niyo, parang pinapakita niya yung association niya kay Francis Magalona para paniwalaan siya ng mga tao. Okay? Ito. So, life went on and we rarely saw each other, but when we did, super kwentuhan kami for hours. Francis loved me and showed it every time we got together. May utang na loob yun. So, grabe Tamang kwentuhan pa sila ng hours. Tagal din nun Fast forward to 2007,
if I'm not mistaken. I ran into Kiko in Makati. He looked so fresh and glowing. We talked a little about his marijuana possession case. Then We talk a little about his marijuana possession case. So, marijuana pala si, no? Si Francis. Yeah. Yun sabi eh. Invited me to go smoke cigars somewhere on Wilson, and Green Hills. Sa isang inuman daw nila ay naikwento ni Francis sa kanya na hiwalay na sila ni Pia at may ibang babae nang nagpapatibok sa kanyang puso. Alam niyo mga kabatas natin, it was also spread as a rumor. Pinakalat din na rumor yan noon. Na hiwalay na nga sila ni Pia, mga kabatas natin. Noong unang panahon pa. Tapos may mga accusations nga ng paghihiwalay nila na tungkol ito sa substance abuse. Yun yung syempre chismis noon, no? Noong mga panahon na yan. Kasi tulad ng sinasabi ko sa inyo, I'm also a fan of Francis Magalona. Okay? Sabi niya dito, hindi na raw nakaya ni Francis ang ugali ni Pia kaya humantong sila sa hiwalayan. Pero syempre mga chismis yun noon. Tama. I don't smoke cigars but I still want to have a few drinks with him. Francis told me he was done with Pia and left her. He told me he couldn't take it anymore, all the fights and bugbugan nila. Yung ugali daw ni Pia nakakasira ng utak. He said he said he now has peace. So ito, parang pinapalabas dito ni Robbie na the reason why they separated. But of course, they were not married. They separated lang. They parted ways. They were not in a relationship. Ugali daw, no? Sa hindi magandang ugali ni Pia. A few months later, we met again and he mentioned he was with another woman who is totally the opposite sa ugali ni Pia. He's stressed. Ang sarap pala ng ganitong real love, Robski. So, eto siguro yun, no? Yung, dahil sa nag-aaway sila dahil nga sa ugali ni Pia. Eto yun, no? Yung a few months later, we met again and we mentioned he was with another woman who is totally the opposite sa ugali ni Pia. He was stressed. Ang sarap pala ng ganitong real love, Robski. Siguro, eto yun, no? Ikinikwento niya ngayon dito. Yung, nung nakasama niya or nakilala niya itong si Abigail Rait, no. Siguro ito 'yon. Ito 'yon. So ayan, tuloy natin mga kapatid, mga kamonay. Yeah, he called me Robski, lol. Pang-gangster ko 'yon. Gangster. Francis and I That's gangsta, you know. I never had the chance to meet this girl he loved so much. Maybe one day I will. Both her and Francis's love child. Yes, love child because she was conceived by real love. Francis wants the world to know about her. I'm sure he does. So, pag titignan nyo kasi dito mga kapatid natin, no? Francis wants the world to know about her. I'm sure he does. So, parang sinasabi dito ni Robbie na may basbas naman daw. No, may basbas si Francis Magalona doon sa parang ginagawa ngayon ni Francesca. Okay? Ngayon, so for all you judgmental people that did not know the real story, Francis and Pia were already separated before he got into this amazing relationship. So, ibig sabihin, hiwalay na sila noon, no? Nung nakilala niya si Abigail. Ganun ba yon? Alam nyo, bumabaliktad na eh. Kasi, pag titignan nyo, ang dating, siyempre, pag iisipin mo na iisipin mo nga nakasal sila ni Pia Magalona kasi Magalona yung last name niya. Tsaka yun naman ang press release, di ba? Meron siyang asawa. Eh kapag titignan mo at susundan mo yun, kabit nga naman itong si flight attendant. Ngayon, mga kabatas natin, if hindi nga sila kasal, hindi siya kabit. Although, nag-usap kami ni Attorney Magang, sabi niya kabit pa rin kasi ang alam ng mga tao itong si Pia eh. Pero yung sinasabi ko kasing kabit mga kabatas natin ay legal term. Diba? Pag ordinary usage of the word kabit, syempre ang dami kasing gumagamit niyan. Merong iba't ibang definition. Pero kapag ang batas ang usapan, ang kabit ay yung merong karelasyon na may asawa. Ngayon, kung wala ngang asawa si Francis M. at nagkaroon sila ng relasyon ng flight attendant,
yung nanay ni Francesca, mga kapatid natin, eh, hindi illegal yun. Okay? Hindi yun illegal. Ngayon, may ilalagay sa parehong posisyon itong si Pia Magalona at yung flight attendant. Ano ba pangalan ng flight attendant na yun? They will be in the same position. Ngayon, kung hindi magiging mistress, yung mga babae na yun, they can be donated upon. Pwedeng mag-donate si Francis Magalona. Pwedeng magpamana si Francis Magalona sa kanila. Ngayon, mga kabatas natin din, kung hindi nga sila, pareho na sila kung gano'n ang mangyayari. Kung hindi nga sila kabit, no, pareho silang hindi kabit. Pareho rin silang hindi kasal, mga kabatas natin. Kung meron silang naipunda, kasama si Francis M., hati sila doon. Abigail, yun, Abigail Wright, yung pangalan niya. Yes, thank you. Ito. Abigail. Yan. Yan, sinerch na yan. Abigail. Ang dami-dami na natin, pareho na sila ng posisyon. Ngayon, itong si Francis M., dahil wala siyang last will and testament, dahil hindi niya kadugo itong si Pia at saka si Abigail, yung flight attendant. Kasi natatandaan kasi ng mga tao pag yung flight attendant. Kapag wala ngang kasal, walang marital ties sa kanila, hindi rin sila magmamana based on succession. Ito, sabi ni Rico, lahat equal na. Actually, silang dalawa, zero. Zero silang dalawa kasi wala silang legal ties. Okay? Wala silang makukuha doon sa naiwan na mga ari-arian ni Francis. Kasi hindi sila kasal. So, walang pinakasalan pala. Kung siya ng last will, pwede. Francis M. can donate, no? 50%, at most 50% of his estate to other people. Basta ma-respect niya lang yung legitimes o yung mandatory succession. Pero pag ganito ang nangyari, wala silang mamamana kasi alam natin na yung mana dumadaloy lamang yan sa dugo. Okay? Ngayon, no, sabi niyang ganyan, he deserved to experience real love at least once in his lifetime. I knew them both, Pia and Francis. I witnessed bloody fights between them, very destructive and dysfunctional. Yung anak, pupuntahan natin yung mamaya, okay? He told me he only stayed for the kids. Dito na, kasi kids and wished he was free from that effing bitch. Grabe yun words. I know Kiko is watching all this and he knows what he wants for his children. All his children. Okay, dito na tayo sa all his children, mga kabatas natin. Ano ang mangyayari sa mga anak niya? Dahil lahat ng mga anak niya ay illegitimate. Okay? Legit Or kids without the benefit, or children without the benefit of marriage, o kaya extramarital children. Damay pala yun. Okay? Dahil lahat sila illegitimate. Ang trato na ngayon sa kanila, parang legitimate children. Yung hatian nila, pare-pareho. They will succeed in equal parts. Pantay-pantay. Tama, itong sinabi ni magulang mapunta. Hindi mapupunta sa magulang. Hindi, ito yung tama. Yan. Equal share silang lahat. Mapupunta sa magulang, walang mapupunta sa magulang. Bakit? Ang succession, pababayan. Goals dun sa magulang, no? Okay. Kapag may sasalo sa baba, hindi natataas yan. Okay? Okay. So sabi ni Ricul, 1/4. Kung 4 yung anak niya, 1/4 sila. 1/4 na. Ilan ba yung anak niya lahat? Ilan ba yung anak niya kay Pia? 3 lang ba? Pag 3 kay Pia, tapos isa dito kay Francesca, so ibig sabihin, 1/4 nga. Pero it will be divided. Hi.
It will be divided based on how many children. Okay? Ganun ang mangyayari. Kapag 4 sila, 6 o 7 o 6 yung anak niya kay Pia. Tapos, isa kay Abigail. So, ibig sabihin, 7. So, 1/7. 1/7. Okay. Ito, meron pa. 6 kay Pia, isa kay Abigail, 2 stepchildren. Ayun siguro yung stepchildren? Si Nicolo. Yung galing tsaka kay si Pia Una. Magalona, hindi niya magiging stepchildren yun. Hindi magmamana sa kanya yun kasi hindi niya naman kadugo at hindi niya legally adapt. So, 7 lang silang maghahati. Okay? 7 lang silang maghahati. Hindi kasali yung anak ni Pia sa ibang babae. Sa ibang lalaki. Okay? Sabi ni ni Alinor, paano pag minor pa lang sino magmamanage ng mana? Usually, yung parent ng minor. Okay? Pero, ang ginagawa ng korte dyan, when it is brought upon the courts, yung issue ng pagmamana, meron po silang i-appoint na administrator. Yung administrator na yun yung babantay dun sa babantayan mana. Yung mana, no? Hindi ito madispalko. Okay? Ngayon, sabi ng ganyan, di Dispalko. ba mga kababayan ko naka-mention sa post, blah, 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 blah. Yan. Ito nga. Yan natapos mga kabatas natin, no? Ito sabi, Anya, sa pamamagitan ng mensahe pinadala sa Facebook Messenger, Pia never got an annulment from Lim. Kasal sila sa Hong Kong but sa not Hong acknowledged Kong. in Manila. Sa Hong Kong pala sila nagpakasal. Yan yung issue. Kasal sila sa Hong Kong but it's not acknowledged in Manila. Does it mean it's invalid? Hindi. Bakit? Kasi ano ang rule ng batas natin dyan? When it comes to marriages, no? Ang rule ng batas natin dyan ay if it is valid there, dun sa place of marriage, like for example in Hong Kong dito, pag valid sa Hong Kong yung kasal, valid din dito sa Pilipinas. Okay? Valid din yan. Pares na valid. Ipapa-acknowledge lang. Okay? Yan ang sabi ni Francis sa akin before, kawawa kasi mga bata. Natanong din ng balita kung ano ang intention niya kung bakit ipinost ang nabanggit na revelasyon. Sabi niya, I was reading a lot of articles about this, then I thought to myself, I should speak up, it's the right thing to do. Francis would want me to. People don't want how many times don't know how many times Francis contacted me secretly just to vent and tell me how miserable he was with Pia. So mga kabatas natin si Pia ano pala, no? Ganun pala yung nararamdaman ni ni Sir Francis, no? Baga parang nagiging miserable pala siya doon, no? Sa part niya na 'yon. Yung pinapalabas dito na evil. Di ba? Ang babaeng sinasabi naman niyang nagpatibok sa puso ni Francis nang maghiwalay umano sila ni Pia ay ang pinangalanan nitong si Abby. Well, si Abigail nga yung pangalan, di ba? Oo, yan. Okay. Yun. Sana maliwanag mga kabatas natin, Well, hindi. Yung sinasabi na, ang legally married na sinasabi nila, yung married ni Pia with a certain limb. Oo, doon yung sa limb. Okay? Yun. Okay? Yun, mga kabatas natin, sana, sana naliwanagan kayo dyan. Ayan, maliwanag naman. Kung ano ang totoo o hindi, where we are not dealing with the facts here anyway. Diba? We are dealing with legality. So wala namang problema. Alamin na lang natin kung ano yung totoo o hindi eventually. At least kung lumabas talaga kung ano yung totoo, alam na natin kung ano yung legal implication. Kasi na-discuss na natin pareho yung mga scenarios. Okay? Yan. Maraming salamat mga kabatas natin at syempre tulad ng lagi kong sinasabi. Tulog po tayo na mahimbing dahil alam natin may natutulog na mahimbing, siya yung lagi pa natin. Yon mga kapatid, mga kamonay, bago tayo matulog na mahimbing, syempre, at yan nga, nasaksihan natin ang kwento tungkol sa kasal ni Francis M. at ni Pia na hindi daw pala totoo na kasal at meron palang pinakasalan na nauna si Pia.
Magalona. So, ayun po, nalinawan po ba kayo doon sa mga narinig nyo? Ayan mga kapatid, mga kamonay. Yan po ang revelasyon na lumabas po ngayon. At yun po ay nandito po sa balita. At ito po ay ni-reveal din ni Attorney Libayan. Ayun mga kapatid, mga kamonay. At syempre, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po tayo dito sa Batas Natin. Okay, at kay Nimbus TV sa aking YouTube channel para lagi kayo update sa mga balita at sa mga chismis at sa mga bagong kanta na ilalabas ko. Ayan, maraming salamat sa mga sumuporta at hanggang dito na lang. Peace out.